Nagtuturoan ang umano'y mastermind at ang isa pang naarestong suspect kung sino ang responsable sa pagpatay kina Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinido at anak nito na si John Ismael nang ipresenta sa media ngayong araw. Itinuro ng mga suspect na ang mastermind sa pagpaslang sa mag-inang Dayan Marie Molinido at anak nitong si John Ismael, 8 taong gulang, ay si Police Senior Master Sergeant John Molinido, ang mismong asawa at ama ni John Ismael Molinido. Ayon kay Pia Katrina Panganiban, ang asawa ng biktima ang pumaslang. Sinabi daw ng asawa nito na gahaman sa pera si Dayan at walang kwentang asawa at pag namatay daw ito, sa kanya mapupunta ang ari-arian ni Dayan. Pero sabi niya sa akin, wala na. Paano wala na? Wala na. Meron ba kayong conversation ng ninang mo? Wala ko, sinasabi ko, pwede na kayo magpakamit sa MPC. Pinadinig ko lahat ng alam niya. Ako nasaan? Nasaan? Nandito sa cellphone ko, pinadinig ko yung Pwede marireceive yan. Marireceive namin yan. Messenger ba? Messenger? phone number. Paano? Kaya po yung MPC. Tulungan niyo po. Password ng asawa mo. Hindi ko kayo siya. Paano pinatay si Ninang? Pinaluhod niya po si Ninang. Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Saan yung pinatay si Nina? Sa idol po. Sa idol? Sa idol. Sinasabi niya. Pumunta ka, hindi mo alam? Hindi ko ako pumunta. Oh, Hindi ko ako pumunta. paano mo alam na pinanood? Pinanood po siya. Nag-video call niya po siya. Video call niya ako po sinasabi. Pinanood niya si Ninang. Sabi niya, napakawala mo kwenta, napakasakit mo sa pera. Lahat ng ari-arian mo sa akin na mapupunta. Oras na mawala ka. Narinig ko yung bata nag-iiyak. Sabi mo na ako yung bata mo, huwag gagalawin. Anak mo yan. Anak mo yan. Kwento mo yan. Kwento mo yan eh. Taliwas naman ito sa sinabi ng isa pang suspect na helper ni Pia Katrina na si Hill Valdemero D. Jr., 41 years old. Ang tinuturo nito ay si Pia Katrina at ang asawa nito na si Christian Suarez Panganiban. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Voluntary po na sumuko sa kapulisan po dahil naabog na po yung kalooban ko. Nakukonsensya na po rin po ako sa sa nangyari at gusto ko rin pong nalulungo po ako sa ginawa ng mag-asawa na yun. Gusto ko rin talagang suko yung sarili ko na sila po talaga yung may kaguluhan ng lahat. Hirap po kasi sa kalooban ko yung nangyari na yun. Kaya voluntary po akong ibigay ng salaysay. Bawang katotohanan lang po talaga. Sila po talagang may gawa ng lahat po. Ano pa ang nasaksihan? Yung 16 po nung gabi na nangyari po yun. Ako po ay tinawagan. Napapunta yun doon sa lugar na pinangyarihan. At alas 8 po nung gabi, pumasok po ako sa bahay na yun. Sa garahe po ako. Nag-istambay at tinanong ko po yung asawa ng babae na si Pia Katrina Chua na kung ano yung iuutos sa akin na bibilin sa labas. After po noon, lumabas po yung lalaki na asawa na ni Pia na tinanong po ako na pare, saglit lang dyan ka lang, huwag kang maalis. Sabi niya sa akin gano'n. Tapos, bigla na lang may kumatak sa tape. Kasama na rin yung Pia. Pagpas ko nang kasama ni Pia yung biktima po na isasabi ko. Then, nag-lock po. Diniretso po sila dun sa loob ng bahay. Tapos lumabas po yung asawa ng lalaki. Nakibanding po sa akin sa labas at tinanong, Trey, diyan ka lang, huwag kang aalis. Pag umalis ka, tulungan mo muna ako. Sabi niya sa akin. Hanggang sa lumipas po ang ilang oras. Hanggang sa lumipas po, bigla pong lumakas ang tugtog ng kaligid sa speaker po na nanggaling. Doon, bigla pong may kakaibang tunog na lumabas sa speaker na iba po ang tunog po talaga ng baril. At pagbukas ko po ng pinto, dito na po nakita na yun na nga po,
Binaril na nga po ng asawa ni Pia kasi hindi ko kilala yung babae na nasa loob ko. Na nakaganon ko. After nun, tinanong ko siya ano nangyari. After nun yun, nagkagulo na sa loob. Sinabihan ako nung asawa ni Pia Katrina na huwag kang makasalita. So, isusunod ko. Kaya napilitan ko hindi na lang talaga tumulong. Napakasakit po. Nakita ko na lang nangyari, binabalot na yun. Yung bata, buhat-buhat na ng gasawa. Nilagay dun sa bodega. Wala nang buhay. Sabi ko, mahirap na hindi ko naman. Hanap din ako. Nandito po ako para sa konsensya ko. Rusutang po ako. Hanap din po ako eh. Nagtututawag ako sa hindi ko naman dahil kasalanan ginawa. May ano ko sa sarili ko, malinis ang konsensya ko. Sila po talaga. Wala na po. Yung gawa. Ganyan po. Yes po. Bali ay nasukin po ng bahay, patay na po yung babae. Opo. At sa tuloy yung babae nakikita na pulisuhan. Inaresto na ng mga otoridad si Police Senior Master Sergeant John Molinedo, asawa ng policewoman at ama ng 8 taong gulang na batang mga kapwa natagpuang patay kamakailan. Ayon sa mga ulat, nitong linggo February 1, 2026, nang tuluyang arestuhin ng pulisya si Molinedo. Matatandaang nauna nang idiniklara ng mga otoridad bilang person of interest si John Molinedo matapos siyang ituro ng isa sa mga suspect na pumatay umano sa kanyang asawa. Ilang sandali bago siya maaresto, nagawa pa siyang tanungin ng media kung ano ang masasabi niya sa naturang mga paratang. Ngunit maikli ang kanyang naging tugon. No comment. Ani Molinedo. Bakit tinuturo kayo, sir? Na-comment lang muna. Matatandaang nabulabog ang mga netizens at gumawa ng ingay ang pagkamatay ng mag-ina ni Molinedo matapos silang matagpuang wala ng buhay sa magkahiwalay na lugar ilang araw matapos silang mawala. Noong January 19 nang mapaulat na nawawala ang nasabing mag-ina, habang noong January 24 nang unang matagpuan ang wala ng buhay na katawan ng policewoman sa Pulilan, Bulacan. Ilang araw matapos ang pagkahanap, natagpuan namang nakabalot sa plastic ang labi ng kanyang anak sa isang kalamansi farm sa Tarlac noong January 29. 3 suspect na ang unang naaresto ng mga otoridad habang patuloy na gumugulong ang investigasyon. Sa kabila ng manaunang ulat, iginiit ng kampo ni Molinedo na mananatili siyang umaasa sa due process habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa kaso. Paano niyo po nakumpirma na ito po yung anak niyo? Base po sa mga huling suot niya, sa gamit niya, sapatos, tapos yung build ng katawan. Tapos yung mukha, ma-identify pa naman po. Ano pasakit po na makita yung anak niyo sa ganun po yung style? Hindi ko kaya siyang tingnan ng ganong katagal. Hindi niya deserve yung ganong ginawa sa kanya. Yun po. Ano po bang makasugat? Ano po yung makita niyo sa Ay, hindi ko na maano, hindi ko kayang tingnan. Nakita ko lang isang beses, okay na, na-identify ko na siya. Yun na. Bale sir, hindi niyo po alam na lumabas po yung Monday ko na nalaman, kasi ito, Monday na madaling araw, tumawag yung kasambahay kung nadaan sa akin yung bata. Kasi every weekend, dinadaan niya sa akin. Doon nag-i-stay yung mga bata. Opo. Ano po yung huling pag-uusap niyo? Matagal na kaming hindi nag-uusap. Yun lang, tungkol sa mga bata lang. Huwag nag-uusap kami po. Kasi pag-weekend po Ngayong weekend lang yung hindi niya nadala. So, naisip ko, may sarili silang lakad o may pinunta. Yun pala nawawala. Yan naman, opo. Tama sa January 19 nyo na-report na nawawala. Apo.
Tapos, ano yung inisip niyo? Bakit nawawala? Siguro may pinuntahan lang o nagbakasyon. Ano naman. Kasi usually ganun naman yung every weekend pag wala sa akin, pinapasyal niya yung mga bata. Sa sakyan po, wala po kayo alam doon sa sakyan? Huli ko na lang din po nalaman na nabenta na. Ano rin lang po siya? Bilang tatay, gano'ng kasakit po na Masakit na masakit. Maraming pangarap yung batang yun. Maraming pinangako sa akin. Si Ismael po, kwento niyo sa paano siya bata, malambing ba? Medyo malayo yung loob sa inyo. Nag-uusap naman kayo ni Ismael? Pag nakahawak ng cellphone yun, maaaring hindi mag-message sa akin. Talagang makulit na makulit po yun. ano po yung huling message? Nung magiging ng pagkain, yun lang naman yung gusto na din. Pagkain lang. Bigyan mo lang sa pagkain. Okay. Ano po sana yung pangarap ni Ismael, sir? Yung huling usap nga namin, bibilan niya na nga daw ako ng sports car sa bahay. Yun lang. Kay Ma'am Dayan Marie, ilang po anak ni Dayan ni Ma'am Dayan? 3 po, yun yung anak namin. Tatlo anak ni Ma'am Dayan. Ito po yung Ito yung pangalawa po. Apo. May bunso pa kami. Pangalawa si Sir Ismael. Tapos sir, sa akin naman ang tanong ko, syempre, alam natin nasa proseso yung pagiging POI, hindi naman kayo kagad talaga. Ano masabi na POI, parang wala naman kayo kung kayo iimbestigahan? Sa akin okay na, nakikipag-cooperate naman ako. Hindi naman ako nagtatago, andito naman ako. Pag may mga tanong sila, sinasagot ko naman. Normal lang naman po yun kasi siyempre hindi rin kami pagkakaintindihan. Yan lang po. Mensahe niyo po dun sa car agent na isa rin ng POI, kahit na parang ayaw pa mag-participate. Makipag-cooperate lang siya. Sabihin niya lang kung anong nalalaman. Yun. justisya na lang po. Opo, mabibigyan din naman yung justisya yung mag-ina ko. Pero yung karumal-dumal na pagkawala po ng inyong mag-ina at saka yung ex-wife ninyo, katanggap-tanggap ba para sa inyo? Hindi niyo ba ngayon maproseso? Sige po. Hindi ko pa tanggap eh. Hoping pa nga ako na buhay yung anak ko eh. Oo, yun. Pero nang nakita niyo po, Nakakapanlumo. Sir, sa kanila po, ano yung proseso dito? After i-examine dito, dadali niyo ba sa Taguig? Paano po yung magiging proseso ng wake ni Ismael? Ay, doon na lang po, isasabay sa mami niya po. so kamusta yung mga kapatid ni Ismael? Okay naman po. Siyempre bata, wala naman pang hindi pa po. Police Major Hazel Azilo ang tagapagsalita ng NCRPO o National Capital Region Police Office. Magandang gabi po, Major Jeff Caparas po at Liza Aquino. Magandang gabi po, Sir Jeff and Ma'am Liza. Hi, At ma'am. sa lahat, good evening po. Ma'am, naikwento ko na nga po kay partner Liza, ang timeline nito ay nagpaalam ho itong policewoman nung January 16, partner, na siya ay pupunta ng Quezon City. Though hindi pa din detalye kanina ng Taguig PNP kung anong ginawa sa Quezon City. Ayan, nandito na si Major Asilo. Tanungin na po natin, kung, Major. pwede na ba? Ano Go po ahead, ba ang partner. ginawa niya sa Quezon City, Major? Nung January 16, siya po ay di umano meron siyang katransaksyon kasi meron siyang binibenta na sasakyan. So meron siyang kausap sa Quezon City na isang babae at ito yung katransak niya kasi after niyang mabenta itong sasakyan is meron din naman siyang kukunin na panibagong sasakyan. So parang idadagdag niya yata yung kanyang napagbentahan dun sa sasakyan na kinukuha niya. So after yung transaction nila, ang sabi nung kanyang kausap, nung kanyang kumbaga yung kanyang agent is umalis na doon sa kanyang tahanan itong ating policewoman. So 16 yon. So January 19 inireport siyang nawawala sa Taguig ng kanyang asawa. At after nun, meron tayong may mga nilabas na tayo since meron na tayong missing na report. Na-post na yan sa social media na missing siya kasama yung kanyang 8 years old na anak na lalaki. So sa kasamaang palad nung 24 is nagkaroon ng merong report ang Pulilan Municipal Police Station sa Bulacan kung saan meron silang found dead body. At yun nga, nitong 26 is nung 25 actually is kinonfirm, pinuntahan siya ng kanyang kapatid at ng kanyang asawa kung saan in-identify siya na siya yung ating nawawalang policewoman. Go ahead, partner. Sorry, partner, pasensya na. Go. Kasi po, nabanggit nyo, January 16 yung transaction sa Quezon City, but she was only reported missing January 19. May 3 araw po doon na nawawala. Ano pong nangyari doon sa 3 araw na yun? Bakit po tinagal ng January 19 bago po naisip ng asawa na nawawala na po ang asawa niya?
Hindi po kasi sila, actually hindi po sila magkasama sa kanilang bahay. So hindi natin alam kung bakit nung 19 lang na report, siguro merong nakapagsabi sa kanya na nawawala nga 2 days na or 3 days nang hindi umuwi ng tahanan itong ating nawawalang policewoman. So nung 19 ng umaga, tanghali, ni-report niya sa Taguig City Police Station yung tungkol sa pagkawala ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Saka pa lang lumabas yung ating missing report at yun nga yung mga nakapost sa social media para makatulong sa paghahanap dito sa ating missing na policewoman. Ano pong sabi nung pulis na asawa, ma'am? Sa ngayon po, wala pa naman po siyang binibigay na statement. Latest lang po na info natin dito sa ating policewoman is na-cremate na po siya kagabi or kanina po at ang kanyang labi po ay dinala na po dito sa Camp Bagong Diwa Mortuary para po sa kanyang para po makapag-pay ng last respects yung kanyang mga kaibigan at mga kaklase. Ma'am, sino ho ang nag-allow na i-cremate, ang kumbaga nagbigay ng go signal? Di ba ho, as protocol, dapat i-autopsy ho yan para ma-determine yung time of death, cause of death, yung mga tinamong injuries? Nagkaroon na po ng autopsy na yung ating victim. Okay. So, ang nagbigay po ng authority na siya ay i-cremate is yung kanyang kapatid at saka yung kanyang asawa. Major, meron na po ba tayong initial results sa hindi ko pa po pwedeng ilabas yung result ng ating autopsy. Meron pa po tayong pag-uusap doon sa kanyang family regarding doon sa status po nung ating nawala at ngayon ay pinaglalamayan po natin ngayon dito sa Camp Bagong Diwa. So yung autopsy po niya is for ang ilalabas po yan ng ating yung kanyang official report ay ilalabas po ng ating SOCO. Oo. Ma'am, POIs, ma'am. POIs, meron na ho tayo? Meron na po tayo mga POIs, yung mga last na mga tao na huli siyang nakita. So, yun po yung ating mga tinitingnan at sila po yung ating subject po for interview. Sila po yung ating mga tatanungin regarding po dun sa mga huling beses or sila po kasi yung mga last na mga tao na huling nakita siya bago po siya naging missing. So, yung katransaksyon ho ito dun sa kotse? Sa kotse, oo, tama. Tama po, isa po yung ating katransaksyon, ganun din po yung partner po no ating katransaksyon, ganun din po yung kanyang asawa at pati po yung mga kasama niya sa bahay kasi sila din naman po ay sila po yung mga huling nakakita sa kanya bago po siya nawala. Opo, nabanggit po natin na meron na po tayong mga persons of interest para po mas mabigyan linaw ito pong nangyari sa kanya. Meron na po ba tayong motibo na tinitingnan dito po sa nangyaring krimen? Wala pa po tayong motibo. So yan po yung inaalam ng ating SITG na binuo po kanina ng ating district director. So kanina po nag-convene na po yung ating SITG para po kung ano yung magiging ways forward po nila para po dito sa ikaka-solve nitong ating policewoman na missing na na-turn out po na natagpuan nga po dito sa Bulacan. Opo, ma'am, sorry, nababanggit po natin yung policewoman, pero baka pwede lang po ako maglambing ng iba pa pong impormasyon sa kanya. Ano pong rango niya? Saan po siya nakatalaga? Gano'n po siya katagal sa PNP without mentioning her name? Can you divulge the information to us? Siya po ay naka-assign dito po sa NCRPO, sa amin pong R1, or yung pinaka-RPRMD namin, Personnel and Records Management Division. Oh, okay. Siya po ay may ranggong Police Master Sergeant po. So, siya po ay police na simula pa po noong 2009. So, medyo matagal na rin po siyang police. Opo, senior, medyo senior na po siya sa pagka-police. Opo, tas Personnel and Records. So, ano ito, hindi siya operative, no? Sa admin siya. Admin po siya, 38 years old, parang mga 38 years old, parang ganun po ang edad nitong ating policewoman. Medyo matagal na sa serbisyo si ma'am. Nakoy, nakikiramay po kami sa kanilang pamilya. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.